In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Christ the King. O Christ Jesus, I acknowledge Thee to be the King of the universe. All that has been made is created for Thee. Exercise over me all Thy sovereign rights. I hereby renew the promises of my baptism, renouncing Satan and all his works and pomps, and I engage myself to lead henceforth a truly Christian life. And in an special manner do I undertake to bring about the triumph of the rights of God in thy church, so far as in me lies. Divine Heart of Jesus, I offer thee my poor actions to obtain the acknowledgement by every heart of thy sacred kingly power. In such wise, may the kingdom of thy peace be firmly established throughout all the earth. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 46. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o sa bilangguan at aming dinalaw? Sabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa.
At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagugutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparasahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng linggo, November 26, 2023. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At sa linggong ito, sa araw na ito ay ginugunita natin or the solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the universe. So sa lahat po, happy Christ the King, no? Sa ating lahat. At sana naway mga kapatid, nakapagsimba tayo ngayong araw na ito ng linggo. Ito po ay last Sunday of the liturgical calendar ng ating simbahan. At ako po ay nagpapasalamat din sa ating lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat nating mga subscribers sa sumusuporta sa ating pinakamunting channel na ito, no? Marami pong salamat sa inyo mga kapatid. To my friends, relatives, no? Marami pong salamat sa inyo. At sana naway, mga kapatid, hindi lang natin iisipin na every Sunday na lang tayo magsimba. Pag may pagkakataon, magsimba po tayo. At huwag natin kalimutan, no? To go for confession, no? Humingi tayo ng kapatawaran, no? Sa ating Panginoon through the Sacrament of Reconciliation. So, tandaan natin that hindi kaaya-aya na tumanggap tayo sa Kanya kung hindi tayo nakapagkumpisal ng ating mga kasalanan. At bago lang matapos ang Thanksgiving dito sa amin, marami pang pagkain. Maraming pagkain, konting bisita. So, Thanksgiving is pagpasalamat, no, sa lahat ng mga grasya na binigay ng Panginoon. So, pero iba ang dito iba yung pag-celebrate ng Thanksgiving, no? Imbis na yung pasalamat sa Panginoon, parang I don't know, but nakikita ko iba ang takbo. But then sa atin naman, sikapin natin na araw-araw is Thanksgiving, no? Hindi lang yung kung anong pizza. Kasi araw-araw binibiyayaan tayo ng ating Panginoon. So, mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo, ating po pagnilayan ito, no? From St. Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Napakagandang itong ebanghelyo natin, no? Sabi ng ating Panginoon dito, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at tuluklok sa kanyang maringal na trono. And then, titipunin, sarapan niya ang lahat ng tao
and then isi-separate yung ah, tupa sa kambing, yung mga tupa sa kanan, yung kambing sa kaliwa. It's a time of judgment para sa atin, ano? Pero ang tanong dito mga kapatid, ano ba tayo dito? Saan tayo ba nabilong dito? Tupa o sa kambing? Ano? Pero ang sabihin ng ating Panginoon dito, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Di ba? Eh saan naman ngayon yung yung nasa kaliwa? No? At to, sabi ng Panginoon, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay. Mga kapatid, at ang sabi pa dito, sa kanila, sinabi ko sa inyo, nang pinagkaitan ninyo ng tulong pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, alin ba dito ang pipiliin natin? Ang buhay na walang hanggan o ang kaparusahang walang hanggan? Mamili po tayo. So bakit nasabi ng ating Panginoon dito? Because yung mga matuwid ay gumawa ng kabutihan, in short. At saka yung mga nasa kaliwa, no, ay walang ginawa, no, sa kanyang kapwa, pinagkaitan. Yung sabi ng Panginoon dito, pinagkaitan. Kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa din natin sa ating Panginoon. So mga kapatid, ito'y napakaganda rin iugnay, no, sa kakatapos lang na barangay elections. Masaya ang nanalo, pero galit at malungkot ang natalo. Meron namang natalo na tanggap niya ang kanyang pagkatalo. But ang pinakamasaklap, ultimo, or mismo yung pamilya mo pa, no? Natalo ka na, pamilya mo pa, kung ano-anong binabato na hindi magandang salita sa iyo. Tapos na yung eleksyon. Kalimutan na yun. Normal lang yun na may mga kinakampihan tayo, but then sana naway, hindi umabot ang mga bagay na hindi natin pagkaunawaan sa social media, mga kapatid. Napakalungkot isipin. Pinupost ang ganito, pinupost ang ganyan. So, sagutan dito, sagutan doon. Kanya-kanyang bato ng hindi kanais-nais na mga salita. Eh bakit hindi kayo magharap ng personal at mag-usap ng maayos? Hindi yung sa social media, ang dami nang nakakaalam. No? Hindi ba alam na yung social media ginagamit lang yun ni Taning para po tayo ay magkasala? Diyan siya malakas. Although some things in the social media ay makapulot tayo ng lesson, ng aral, pero kung gagamitin natin ang social media para lang magbatuhan ng kung ano-anong masasamang salita, well, iba na yun. We're already digging our hole, no? Sa pagkakasala, no? So sana naway, kung sino man, ang mga pamilya na hanggang ngayon may ganun pang ginagawa, tigilan na ninyo yan. Wala kayong mapapala dyan. Pareho kayong talo dyan. Walang mananalo sa inyo. Pareho lang kayo nagkasala.
Magkaharap kayo, kausapin yung bawat isa. Prangkahan, hindi yung post dito, post doon, walang katapusan. So, sana naway ano, ah, bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating, ah, gitna ano, sa ating mga puso lalo-lalo na. At hindi lang kumo linggo-linggo nagsisimba ka ay, masasabi mo sa sarili mo na matuwid ka. Nagsisimba ka nga pero yung ugali mo naman ay, kung ano-ano mga tsismis at ang mga pinagsasabi mo dun sa iba, tungkol naman sa iba, lalo-lalo kung kapatid mo o kamag-anak mo, ay walang kabuluhan yun. Ang pagsisimba mo ay pakikitang tao lang, pakitang tao lang yun, na masasabi na, "Uy, si ano pala simba, ay napakabait." Pero kung ang ginagawa mo taliwas sa ginagawa mong pagsisimba ay talagang hindi ka nais-nais. Ano mga kapatid? Sana nawa itong ebanghelyo natin, no? Maisip natin ang ating ginagawa. Saan ba tayo dito? Sa tupa o sa kambing? Ano ba ang sinasabi about sa tupa, about sa kambing dito sa ating ebanghelyo? So, naisip pa natin na itong ating ginagawa ay makakaligtas sa atin, makakapawi ng ating hinaharap na problema, ang ganitong bangayan, wala ng humility. Of course, masasabi natin na yung binabato ng binabato ay napipiko na. So, ang ano lang dito that of course tao tayo napipikon but hindi sa ganitong venue, no? Sa ganitong paraan. Hindi yung venue na kung saan ay marami ang nakakaalam, marami ang makakabasa. Ay ano ngayon ang tingin ng iba sa inyo? Magkapamilya pa kayo. O ako, I'm sorry, no? But yung sa akin lang, hindi maganda ito. Tigilan na natin ito. Tigilan na ninyo ito. Mag-usap kayo ng mahinahon, confrontation, na kayo-kayo lang. At sana pag nagkausap kayo, huwag na ninyo nang ipaalam na naman doon sa kabila. Ay yung kabila naman magpupuso, sinabi ni ano, ganito, ganyan. Oh, nung mag-usap kami, ganito ang sabi, da-da-da, du-du-du. Oh, so, di, nagpo-provoke na naman. Wala na nang katapusan yon. So, kung nag-usap na kayo, hanggang dyan lang. Paglabas nyo, iiwan nyo na yan dyan. Huwag na ninyong ipagsasabi pa kung kanino. Dahil natatawa lang si Taning pag ginagawa niyo pa rin yan. Dahil ang gusto niya, mag-away-away kayo para sa kaharian niya kayo. So isipin natin, ay kung hindi tayo naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating ebanghelyo sa araw na ito, hindi, ganun talaga ang mangyari. So sana naway we have to open our mind, yung pagpakumbaba at yung pag-uusap ng masinsinan, no? And open your hearts and mind, no? Buksan natin ang ating mga puso, bigyan natin ng puwang ang Panginoon. Ilabas natin yung galit, puot o ano man ang nandyan sa puso natin, ilabas natin yan. Ipasok natin ang ating Panginoong Hesukristo. So sana naway mga kapatid, itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbigay sa atin ng gabay para po tayo ay makapag-isip na sa kaharian ng ating Panginoon ay sikapin natin dito pa lang sa lupa na magiging kasama niya tayo doon sa kanyang kaharian.
Mahirap man gawin dahil sa mga hindrances, balakid, mga temptations around us, lalo lang ito this world, punong-puno ng temptation. Punong-puno ng mga bagay na humahatak sa atin palayo sa ating Panginoon. Na sana'y mabuksan ang ating mga puso't isipan para isabuhay ang mga salita ng ating Panginoon. Walang perpekto na tao dito sa lupa. Lahat tayo'y makasalanan, but then, kung na-realize na natin na tayo ay nagkasala, sikapin natin na mabuhay ng matuwid at iwasan ang makagawa pa ng kung ano pang mga kasalanan. So yun lang po mga kapatid, at ako sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay at mga subscriber sa ating pinakamunting channel na ito. So marami pong salamat, at sana naway nakipagbahagi tayo sa bangkite ng ating Panginoon sa araw na ito ng linggo, which is the last Sunday of our liturgical calendar ng ating simbahan. So marami pong salamat, at walang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat, at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.